Alright. Good afternoon mga kakabsat. Mega love shoutout. Maririnig niyo ba si Maestro? Mga kakabsat. Kamusta? Wait lang, may ayos lang sa atin. Anong nangyari dito? Anyway, mega love shoutout. Kamusta na mga kabsat? Shoutout po sa mga kasama natin dito. Nandito si VMB Romy, si Deo Marte. Mega love shoutout kabsat. Good evening po. And good morning, good afternoon. Sa akin palot man kayo ng mundo. Naku, kabsat, wala na. Same old story. Takot na takot ang kampo ni Lustay, mga kabsat. Kaya itong si Lustay, naku, habang yung kongreso natin ay tuloy-tuloy lang ang trabaho, yung kampo nila Lustay, mga kabsat, takot na takot. Bakit, Maestro? Kabado sila. Deo Marte, PMB Romy, kabado sila as in. Naku po, Diyos ko Lord Rudy. As in, taranta na sila. Naka-activate na yung panic mode. Paano ba naman mga kabsat, di ba? Sa dami ng ipapasubpina, SALN, mga tax declaration ng mag-asawa, dawit na pati yung asawa, no? Ako po, what if, no? Sa susunod na hearing, nandyan na yung mga dokumento. Yan, paktay kayo. Oh my G. But anyway, Absat, pag-uusapan po natin to, Absat, kasi taranta na talaga sila, Absat. As in, hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Diyos ko Lord Rudy, wala na. Naspakan. Kaya, pagtatawanan na naman natin sila ngayon, Absat. Ito, pag-usapan natin. Sige, here we go. Ay, nandiyan na si Tiger Woman, shoutout, Kapsat, Tamsaker, maraming salamat, Kapsat. Mas, tamsak naman kayo dyan, bakit naman yan? Kaya nga, baka naman, tamsak naman po kasi nag-iiyakan na mga garapata. Mga Kapsat, no? Alam niyo naman ang mandato ng mga congressman, di ba? Constitutional duty, no? Walang summer break, walang Holy Week break. Trabaho sila mga kakabsat. Kung gaano nagalit si Loren Legarda sa Senado, ganito din sa Kongreso, kabsat, no? Tuloy-tuloy, no? Walang makakapigil, no? Kahit mag-iyakan sila diyan. Siya pag-usapan natin 'to kasi wala na talaga, game over na mga kakabsat. Ito guys, tingnan nyo, mga kabsat, tarantag na, just in, kanina lang, 1 hour ago, mga kabsat, Diyos ko Lord. Ito kabsat, be informed that your case has been assigned case number GR, number E05546. Sino pa nito? Sa Supreme Court, mga kabsat. Sa Supreme Court, kumapit ang mga garapata, ang mga kampo ng mga takot na takot, no? Akala ko ba bloodbath? Nasaan yung bloodbath? Ito babsat, no? Israelito Torion na naman et al. Versus House of Committee on Justice et al. Ito, March 27, kaninang 9:58, halos alas 10 kaninang umaga, babsat, nag-file sila na naman sa Supreme Court. Petition for certiorari and prohibition. The petitioner, through the undersigned counsel and unto the honorable court, must respectfully state that prefatory statement in a complaint insufficient in their threshold must be dismissed at threshold. It cannot be revived by subpoena. Alak ka mo, di ba? Talagang wala na. Mark Bon Jovi, Manuel, wala na. Ito no. Tragis na Israelito to. Dismiss at threshold. It cannot be revived by subpoena, salvaged by hearing, or completed by compelled proof. This petition is plea for constitutional obedience at the threshold of impeachment.
It asks whether the House of Representatives may allow the grave process of impeachment to proceed on complaints that are constitutionally and procedurally deflected. Mga na on their face. Naku po! Naku po! This petition for certiorari and prohibited under the Honorable Court expanded power of judicial review pursuant to the Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution with urgent prayer for issuance of temporary restraining order TRO of writ preliminary injunction. Petitioners seek to annul and restrain the act of public respondent in giving due course to entering the proceedings. Nako po. The petitioner specifically assailed the committee findings that the third and fourth impeachment complaints were sufficient in form, sufficient in substance, and later sufficient in grounds. Notwithstanding with the same committee on recent controlling treatment of similarly defective impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. In those proceedings, the committee applied a strict threshold standard and dismissed the complaint outright of failure to state ultimate facts and reliance hearsay and unauthenticated. Naku mga kakabsat, wala na, tarantang-taranta na. In the first place mga kakabsat, ito rin yung ginawa nila, humingi sila. Anong sabi ng Supreme Court? Bigyan nyo ng pagkakataon si Sara na sumagot. Bigyan nyo ng kailangan sumagot sa may hearing na mangyari. O ngayon, ito yung hiniling nila. Tapos ngayon, baliktad na. Diyos ko Lord. Tragis, iba na. Iba na ang galawan talaga nila. BMP Romy, Diyos ko Lord. Sara, saltik, wala na sa pag-asa. Ikaw kaya tanggapin mo na ang kaso mo, iiyak ka rin. Aray ko po, Diyos ko Lord. Kung ngayong impeachment ay makikialam na naman ang CE, ewan ko na lang, hintayin natin ang kasunod. Nako po, baka sila na ang balikan nito. Nako po, tarantang. Ito, sabi po, tingnan mo sa to. Tingnan nyo ha. O, sabi ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase on supposed inconsistencies in VP Sara Duterte and legal team statement. Inconsistent. Bakit? In their petition to Supreme Court, the complaint was that she was not given the opportunity to be heard and to be informed of the charges against her. Now, eto na ngayon now, she's essentially complaining that they are giving her too much airtime. Kaya nagrereklamo ka pag binibigyan ka ng oras, too much airtime, too much opportunity to be heard. So what is really, ano pa talaga gusto mo, Sara? Nung last year, nagrereklamo ka, hindi ka nabigyan ng, hindi ka na-inform. Tapos ngayon, nagsumbong ka sa Supreme Court, ang gusto sa Supreme Court, bigyan nyo ng notice yan. Ayaw nyo sumagot si Sara. Ito na, ngayon na ito na yung proseso. Anyari? Kinakain nyo yung mga pinagsasabi nyo? Diyos ko Lord, wala na, taranta na. Wala nang kakapitan, Diyos ko Lord. It seems that they are not consistent with their position. Vice President Sara Duterte and her legal camp appeared to be not consistent with their position on the House Committee, giving them the opportunity to be heard in the impeachment proceedings and refusing to attend for being a mini trial, a constitutional law expert said, Nakabaw! Putragis ako mga kabisat, wala na. Wala na Mark Bon Jovi, wala na Naspaka, nawanan. Wala daw due process last year, but now sobra-sobra daw ang due process sa kanya. Sobrang prinsesa na nga po, yun lang. Dark Angel, shout out kabsat. Diyos ko Lord, wala na talaga. Anak ng kamote, mga kabsat. Wala na, taranta na. Talagang wala na silang kakapitan kundi Supreme Court. Parang awa nyo na, please. Magbigay kayo ng TRO. Lalabas na yung salin ko. Lalabas na yung mga kinukuha nilang subpina. Tsaka baka isunod nila yung bank records ko. Matragis sa bank records. Lalo na, dinamay na yung tatay, yung asawa ko. No? Yung business namin. Ako, baka mabisto. Pigilan nyo, Supreme Court. Ganun ba yun? Ganun ba ya? Anak naman ng kamote. Ganun ba yun? Tragis talaga naman. Shout out sa'yo, kabsat. Nako po.
Ay, nako. O siya. Naku po mga kabsat, talagang kwan na. Consistent sila kabsat, nag-iiyakan. Tarantang-taranta na sila putragis. O tuloy, bumabagsak yung bumabagsak yung kanyang trust rating ng tao. Tignan nyo. O tat, pakinggan nyo mabsat. Trust rating ng Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte ayon sa latest Pulse Asia aray ko po, 51.5 walang tiwala kay Sara. survey. Base sa resulta, 51.5% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa Ay, grabe naman, walang katiwa-tiwala kay Sara. 51.5%. Dahilan, korupsyon, katiwalaan, pagbanta at palamura, bastos. Diyos ko Lord Rudy. Tuloy. dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Oh. Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos umano ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsabing may tiwala sa Agoy! DTS! Asan na kayo, putragis? Bakit 12.8 na lang ang natitira sa inyo? Ay, mga garapata, 12.8 na lang kayo? Anyari? Akala ko ba pinagyayabag nyo, ha? Sambayan ng Pilipinas. Tiwalang-tiwala kay Sara. Bakit 12.8? Anak ng kamote. 12.8 na lang nagtitiwala kay Sara. Hala ka ta! Lagot na! Wala na nagtitiwala mga kapsat. Yung mga try-hard na lang na mga garapata naniniwala sa kanya. 12.8? Ay, grabe naman mga kabsat. Ako, saklap. Hindi matatanggap ng mga garapata to. Sabi nila mga 50, 60, 70. Ganun ang mga trust rating daw ni Sara. Kano? Tragis, wala na kabsat. Diyos ko Lord Rude, Deo Marte, BMB Romy. Wala na Tiger Woman. Pabagsak ng pabagsak. Diyos ko Lord Rude, wala na. Naspakan. Awan man. Ay, grabe. Yan yung tinatawag nilang karma, no? Karma, di ba? Yan talaga, alam ko ba? Supreme Court na lang ang malalapitan ni Sara Lu. Yun na nga. Hanggang Supreme Court na lang siya. Hindi naman pwede dapat makialam Supreme Court eh. Kung tutuusin, that is the sole power of the Congress and the Senate. Di ba? Kaya mayroong separation of powers. Diyos ko Lord. Kumakapit sila sa... Wala na talaga. Ay, gravity, mga kakabsat. Diyos ko, Lord Rudy, naspakan, nawamanan. Ay, grabe na. Shout out, M. Jalilan. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like. Number 8 pa lang daw ang liker. Baka naman, sa mga hindi pa nag-like, mag-like naman kayo, mga kabsat. Baka nakakalimutan nyo. Diyos ko, Lord. Ako po. Tuloy. Sila sa bise dahil sa kakayahan nitong mamuno at ang pagiging makamahirap nito. Tama naman. She's true to her words and honest naman siya. Naniniwala naman ang iba na dapat ay sagutin pa rin ng bise ang mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan talaga niya humarap kasi naakusahan siya na gano'n. Kung wala naman talaga siya, harap talaga siya. Samantala, 35% naman ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Marcos. Ito ay dahil sa paglaban at pagbulgar ng presidente sa korupsyon sa bansa. Pangalawa rito ang pagtulong niya sa mga nasalanta. At pangatlo ay dahil naaayos ng Pangulo ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga programa. 21% naman ang undecided kung magtitiwala ba sila o hindi sa Pangulo. Habang 20% naman ang undecided kung magtitiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey sa reasons for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individuals mula February 27 hanggang March 2, 2026. Ako, si Justin. Salamat. Ako po, 12.8. O sabihin mo ng 13, Diyos ko Lord Rudy, wala na talaga pag-asa. Ay, may grabe talaga, Mapsat. O ito, Mapsat, no? Vuelta ng kampo ng
kampo ni VP Sara Duterte sa pagtawag sa kanya na House Committee on Justice. Panoorin natin to, 3 minutes. Suprema na mabigyan siya. Ah. Binweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng Kamara. Ito kasi ang gusto nila nung last year, dapat binigyan nyo kami ng notice, binigyan nyo kami ng pagkakataong sumagot. Dapat may ganitong, hindi yung instant pinadala nyo sa Senado. Di ba yun yung gusto nyo mangyari nung last year? O ngayon, pinagbigyan kayo, hindi pa rin kanyo gusto? Ay, Diyos ko Lord, wala na. Tarantang-taranta na talaga mga kabsat. Nakabaw! Kampo ni Vice President Sara Duterte Oh. sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Tama! Humiling sila sa Supreme Court last year, bigyan sila ng due process. Ngayon, binigay yung due process? Aanga-anga ulit? Anak naman ng kamote, oo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na silang ayunan ng Korte Suprema. Okay. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice Magtataka talaga ngayon. Ngayon, sinundan na ng Kamara ang sinabi ng Supreme Court. Magtataka tayo ngayon, biglang umaangal na naman sila. Diyos ko Lord, wala na. Takot talaga. Diba? Takot na takot. kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang tilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanya mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabina Fishing expedition ng daw. House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Paano ba naman kasi mga kapsat, takot, nasubpina yung mga salin, yung mga tax ng mag-asawang Manscarpio at Lustay. Nako pa, wala na, mabibisto na. Pananaw namin kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang sa kanila nanggaling, may trial type, mini trial kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabpina ng komite. Tama. Isa sa mga bibigyan ng sabtina ng House Committee on Yan Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng bise. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon. Nako pa! Paano ba yan? Dark Angel, Tiger Woman, Mark Bon Jovi, paano ba yan? Deo Marte, nakahanda na daw yung salin, sabi ni Ombudsman. Ibig sabihin, hawak na nila Ombudsman yung salin. Nako po, Diyos ko Lord! Nako po! Ay, grabe, kaya naman pala.
Kaya naman pala sobrang taranta at takot na takot, mga kakabsat. Hawak na pala ng ombudsman yung SALN. Nako, paano ba naman yung SALN lang na pinakita nila, di ba? Kailan lang yun? 2006, 2007, or 2008 lang ata yun, di ba? Paano na ngayon? Akay! Nako po, ala ka talos tay, mabibisto ka na, hawak na yung ombudsman. Ang SALN mo. Paktay. pa lang, kahit di pa nila natatanggap ang sabpina. Kahit hindi pa natatanggap yung subpina, handa na daw. Aray ko, ang saklap nito, Diyos ko Lord. Wala na. Game over, Tiger Woman. Game over na. Worth o SALN ng BISE. Sabi ng ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabpina. Aray ko po. Kaya naman pala, mga kakabsat, kaya naman pala, tarantang-taranta na takot itong mga garapata, mga kabsat. Paano? Nakahanda na yung SALN, nakuha na nila. Isa yan sa mga kapangyarihan ng ombudsman, ang silipin ang SALN ng mga politiko. Especially yung mga nasasangkot. Ako po, wala lang ligtas to. Diyos ko Lord, wala na. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules. Nakabaw! We just abide from the rules! Ay, wala na. Wala na talaga. Tapos ang maliligayang araw nila, mga kakabsat. Tapos, game over. Finish na talaga, Tiger Woman. Finish na. We are just abiding from the rules. Diyos ko Lord, ako po. Nila natatanggap ang sabpina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules, the law, when it comes to impeachment proceedings. Nako, abide the rules from the impeachment proceedings. Kaya naman pala, mula noon, mga kapsat, takot na takot sila kay Remulla kasi alam nilang talagang hindi nangyari to sa panahon ni Martires last year, hindi nangyari to. Diyos ko Lord, nako po, mga kakabsat, awanan, naspakan. Susunod lang tayo sa batas. Yun! Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Matragis! Susunod lang tayo sa batas. Ang sakit nito. Hindi na nakakatulog ang kampo nila. Kaya pala doble kayod sila, mga kakabsat. Doble kayod sila, mga kakabsat. Ito pa. Mga kumag, mga kakabsat. Kailangan nating kumilos at magpadala ng mga sugo. Ang mga North Borneo ay mayaman sa yamang langis. May sinabi pa siya isa alak ng kamote. Ano sabi dito ni Ombudsman? Diyan, itong tag-init, iinit. Kaya lang, natutunan tayo Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. So, it is inaccurate to say na meron ng hold ang tao, ang mga respondent, dun sa pera nila. As long as meron pong asset preservation order na in-issue ng RTC. Ibig po sabihin, naka-freeze pa din po ang mga assets nila sa bangko. On the other side, magsampa ng kaso sa mga flood control anomalies, sunod-sunod na sa Ombudsman. Diyos ko Lord. Ay, ito mahaba to, mga kabsat. Mahaba to, Diyos ko Lord Rudy. O siya, okay na muna tayo. Mamaya pag-usapan natin to. Medyo mahaba to. Ilang minutes to. Feeling ko nasa more than 10 minutes. So, okay na tayo. Tarantang-taranta na sila. Hindi na alam ang gagawin nila. Main topic tayo. Diyos ko Lord Rudy. Okay, main topic po tayo. Countdown tayo in 30 seconds. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Main topic tayo. Main topic.